magandang araw po sa ating lahat. Tayo na po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon at ang ating po pag-aaralan ay lesson 16 na po ng Forerunner. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Anointed for Assignment. At ito po ay mababasa natin sa Isaiah chapter 61 verse 1 at ito po ang sinabi. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat ako ay pinahiran ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Isinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag ang puso, ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at paglaya mula sa kadiliman para sa mga bilanggo. Nakatanggap ka na po ba ng isang gawain o trabaho o inatang na gagawin at pakiramdam mo po ay hindi mo kaya itong gawin sapagkat kulang po ang iyong kakayahan. Ngunit kahit paano ay nakita mo yung sarili mo na nagawa mo naman. At ito po ay dahil merong nagbigay sa iyo ng lakas at karunungan upang matapos ang isang gawain. Iyan ang ginagawa ng isang anointing sa ating buhay. Binibigyang kakayahan nito ang mga ordinaryong tao upang magampanan ang mga pambihirang misyon. Ang anointing po ay hindi lang para sa mga pastor o mga propeta. Ito po ay para sa bawat mananampalataya na tinawag upang magdala ng liwanag, kagalingan at pag-asa sa mundo. Si Isaiah po ay nagpropesiya tungkol sa darating na Mesaya, na siya po ang magbibigay ng anointing sa bawat mananampalataya sa pamamagitan po ng Espiritu Santo upang magdala ng kaligtasan, kalayaan at pagpapanumbalik sa atin mula sa kamatayan patungo sa ating Panginoon. Nang basahin ni Jesus ang talatang ito sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19, sinabi niya, "Ngayon ay natupad ang kasulatan ito sa inyong pandinig." Ibig po sabihin, ang parehong anointing na nasa kanya ay dumadaloy na ngayon sa ating lahat. Sapagkat tayo pong lahat ay kanyang mga tagasunod. At tayo pong lahat ay hinirang ng ating Panginoon upang mangaral at gamitin sa kanyang ubasan. Hindi po ito para sa ating sariling kaluwalhatian o sariling para maging popular po tayo o di naman po kaya ay maluwalhati tayo ng mga tao. Kundi ito po ay para sa layunin ng kaharian ng Diyos. At ito po yung ating mga punto sa araw na ito na ating pong pag-aaralan. Una po ay ang anointing ay mula sa Espiritu at hindi po sa ating sarili. Nagsisimula ang talata sa ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ noong siya po ay punta o kinausap niya ang mga disipulo at sinabi niya na ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat. At nangyari po ito bago po siya umalis patungo sa langit. Ang anointing po ay isang banal na kapangyarihan na nagmumula po sa ating Diyos. Hindi ito nanggagaling sa ating sarili o kaya po naman sa ating mga talento o kaya po kung meron po tayong posisyon, halimbawa katulad po na kung tayo po ay pastor o kaya tayo po ay mga propeta. O ito po ay hindi rin po nakukuha sa pamamagitan po ng patuloy na pagsasanay. Kundi ito po ay isang regalo na binigay po ng banal na Espiritu sa lahat po ng mga mananampalataya. Kaya nga po, sa ating po pinag-aaralan ngayon, kung meron po tayong nakuha na gifts po mula sa ating Panginoon, ay hindi po ito nagmumula sa atin. At hindi po ito dahil magaling tayo o ano kundi ito po ay binigay ng Diyos para sa atin pong lahat.
Sabi nga po sa Sakaraya chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas na kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Ito po ay sabi ng Diyos na makapangyarihan. Si Haring David po ay isang pastor lamang siya po ay inanoint ni Propetang Samuel bago po siya maging hari. Ang pagpapahid po ay nagbibigay sa kanya ng kwalifikasyon bago pa man po siya koronahan. Kaya po, bago po tayo humayo, siguraduhin po muna natin na magpa-anointing po muna tayo sa ating mga pastor. Mas maganda po na pinapahiran tayo ng anointing ng ating mga pastor bago po natin gawin ang isang bagay. Lalo-lalo na po kung ito po ay may kinalaman po sa ministry. Para po sa ating life application, hangarin ang pagpapahid o pag-anointing higit po sa papuri. Hayaan mo ang Espiritu ang magbigay sa iyo ng kapangyarihan bago mo tuparin ang iyong mga tawag. Pangalawang punto po natin ay pagpapahid ay may layunin. Inilista ni Isaiah ang mga tiyak na misyon. Ipahayag ang mabuting balita. Pagalingin ang may mga bagabag na puso at palayain ang mga bihag. Ang anointing ito ay para ipakita sa mga tao na tayo po ay may kakayahan na gawin ang mga bagay. Kagaya po ng pagpapagaling o kaya po ng nakakakita po tayo ng mga vision o kaya po naman ay nagagamit tayo sa pagbibigay po ng promise. Ito po ay para sa isang banal na gawain. Sabi po ng Gawa chapter 10 verse 38, pinahiran ng Diyos si Jesus na taga Nazaret ng banal na espiritu at kapangyarihan, at siya ay lumipot na gumagawa ng mabuti. Kaya nga po, sinasabi po ng Gawa chapter 10 na si Jesus, kahit po si Jesus ay bago po siya pumunta or bago po niya gawin ang isang bagay, siya po ay inanoint po ng ating Panginoon. Hindi po nanatili si Jesus sa sinagoga matapos siyang pahiran. Siya po ay lumabas upang abutin ang mga nangangailangan. So, una po ay nakita po natin na bago po natin gawin ang isang bagay, lalo-lalo na po kapag ito po ay patungkol sa ministry, kinakailangan po muna ang anointing ng Diyos. At pangalawa po, at pagkatapos po natin na magkaroon po ng anointing or tayo po ay na-anoint po na ating mga pastor, kinakailangan po na tayo naman po ay humayo na at gawin po natin kung ano po yung pinagagawa ng ating Panginoon. Gamitin po natin yung anointing po na binigay ng ating Panginoon sa atin upang magbigay po ng pag-asa, lalo-lalo na po sa mga may sakit o kaya doon po sa mga tao na nangangailangan po ng encouragement sa araw na yun. At tayo po ay magdala ng kagalingan sa mga may sakit po. Tanungin po natin ang ating sarili, sino ang aking misyon? Bawat anointing po ay may dalang misyon. Ang kapangyarihang walang nilayunin ay nasasayang po. Kaya nga po tayo binibigyan ng anointing ay upang na sa ganon, tayo po ay maging kagamit-gamit po sa misyon ng ating Panginoon. At para naman po sa ating pangatlong punto, ang anointing ay sumisira ng mga gapos or sa English po ay bandage. Sinabi po ni Isaiah na ang pinahiran ay magpahayag ng kalayaan sa mga bihag. So, alam naman po natin na kapag ikaw po ay alipin pa po ng kasalanan, ikaw po ay matatawag na mga bihag. Ang pagpapahid po ay hindi lang para sa mga
pangangaral. Ito po ay may dalang kapangyarihan upang sirain ang mga tanikala o mga gapos na ginawa ng kadiliman sa ating buhay o ng mga demonyo o ni Satanas. Ang tumatok ay mawawasak dahil sa pagpapahid. Nang manalangin po si Pablo at si Silas sa bilangguan, nayanig po ang buong paligid para pong nagkaroon ng earthquake at nabuksan po ang lahat ng pintuan. Sabi po dito sa ating pinag-aaralan na lumakad po tayo dahil tayo po ay nagkaroon na po ng anointing at alam na po natin yung ating mga layunin. Dapat po ay tumayo po tayo ng may otoridad. Huwag po tayong matakot. Magkaroon po tayo ng braveness or tapang po kapag ginagawa po natin ang isang inatas na gawain sa atin ng ating Panginoon. Kagaya po halimbawa ng pagpapagaling po sa mga may sakit. Kung iyan po ang binigay na espesyal na regalo sa iyo ng Panginoon para magampanan po ang paglilingkod sa Kanya o kaya po yung anointing po na binigay niya. So, ang gagawin mo po, dapat po, huwag ka pong matatakot kapag ikaw po ay magpapagaling po ng mga may sakit. Isipin mo po na ginagawa mo ito hindi dahil ikaw po ay may skill, kundi ikaw po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para gawin ang isang miracle. Tayo po lahat ay inatasan ng Panginoon na gawin na merong otoridad ang kanyang mga pinagagawa sa atin. So, ano man po yan, ito po ay pangangaral o kaya pagtuturo o ito po ay sa pagpapagaling o kaya sa pagpapropesya. Kinakailangan po, lahat po tayo ay magbigay po ng, gawin po natin ito ng merong otoridad. Huwag po tayo matatakot. Halimbawa po, kayo po ay sinabihan na, halimbawa, magpapagaling po kayo. Tapos, meron pong mga nagsasabi po na huwag pong tatanggalin yung mga anting-anting doon sa tao na pinapagaling. Gamitin niyo po yung authority niyo. Kasi galing po yan sa Diyos. Kaya, ano man po yung gagawin po ninyo, gawin niyo po ito na may tapak. So, ipatanggal niyo po yung mga ribulto, kaya yung mga anting-anting na suot po ng tao upang siya po ay mapagaling. Kahit po sabihin pa ng mga tao sa paligid na hindi po dapat tanggalin, ipatanggal niyo pa rin po kasi yun po yung ibig sabihin na meron pong otoridad. Gawin po natin yung pinagagawa ng Diyos na tumatayo po tayo doon sa paninindigan na tayo po ang mas higit po na nakakaalam kung ano po ang gagawin kaysa po doon sa mga tao na nasa paligid po natin. At ang ating pong panghuli na lamang po na pag-aaralan sa araw po na ito ay ang anointing ay dapat ingatan at pinapanibago o nire-renew. Kahit nagbigay ng kapangyarihan ang anointing, kailangan itong ingatan sa pamamagitan po ng kabanalan at malapit na ugnayan sa Diyos. Di po ba nung una po nating tanggapin si Jesus, nagkaroon po tayo ng anointing. At nung tayo po ay inatusan na po ng ating mga pastor para gampanan po yung pinagagawa ng Panginoon, tayo po ay binigyan na po ng anointing. Ito po ay, base po sa ating pag-aaral, ito po ay nawawala sa oras po na ginagamit na po natin. At dahil po diyan, kinakailangan po natin itong i-renew sa ating po Panginoon. Kinakailangan po na malapit na pakikipag-ugnayan po sa ating Panginoon. Huwag po natin gagawin ang isang bagay na
hindi po muna tayo lumalapit sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, huwag ninyong patayin ang Espiritu. So, ibig po pala sabihin, bagamat tayo po ay merong anointing ng Holy Spirit, ay maaari po ito sa katagalan mamamatay. Lalo na po kung tayo po ay madalas na nagdududa po sa kakayahan na binigay ng ating Panginoon. At kung tayo po ay nagkakasala o kaya naman po ay nakakapag-kompromiso po tayo sa ating pananampalataya o kaya naman po ay nagiging mayabang na po tayo dahil po sa ating mga nakuhang skill po sa ating Panginoon o regalo. Kaya dumarating po sa punto na ang banal na espiritu ay nawawala po hindi namamatay po pala, hindi po nawawala. Namamatay po ang Espiritu Santo. So, noon po si Samson po ay binaliwala po niya yung anointing na binigay sa kanya ng Panginoon. At nagkasala po siya sa pamamagitan po ng pag-aasawa po na hindi po niya kabilang po sa mga Israelita. At nung nawala po sa kanya yung anointing ng Holy Spirit, ay nawalan po siya ng lakas at hindi niya na po nagagawa yung dapat na gawin niya o hindi niya na po nakakayang gapiin ang kahit na sino. Ngunit, nung siya po ay pumalik sa Panginoon at humingi po siya ng tawad at nagsabi po siya sa Panginoon na sa oras na may balik ang kanyang lakas ay lilipunin niya ang mga Palestino. At nangyari po yun. Kaya nga po, sa ating pinag-aaralan, huwag po nating hayaan na mamatay ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Para po sa ating life application, manatiling magpakumbaba, manalangin, at nakatalaga sa Diyos. Mas malayang dumadaloy ang langis sa malinis na sisidlan. Ayan po yung lahat po ng ating pinag-aralan sa araw na ito. At para po sa ating conclusion, hindi ka lamang niligtas ng ating Panginoon. Ikaw ay inanoint po niya para sa isang misyon. Binigyan ka ng Holy Spirit ng kapangyarihan upang magpagaling, mangaral, maglingkod at magdala ng kalayaan sa pangalan ni Jesus. Kaya huwag mo itong itago. Ang iyong anointing po ay gamitin po para sa kalwalhatian ng Diyos. Tandaan po natin na kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, wala pong hadlang na makakapigil po sa ating mga misyon. Tayo po lahat ay manalangin na po. Manalangin na po tayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, salamat sa pagpapahid ng iyong Espiritu sa amin. Panginoon, salamat po sa pagpapahid ng iyong Espiritu Santo sa amin. Panginoon, salamat po sa pagpapahid ng iyong banal na Espiritu sa amin. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan upang lumakad sa aming pagtawag at pagampanan ang mga misyon na iyong ibinigay sa amin. Naway pagalingin ng iyong kapangyarihan ang mga sugatan, palayain ang mga bihag, at magdala ng liwanag sa kadiliman. Panatilihin mo po kaming mapagpakumbaba, malinis, at tapat na katiwala ng iyong anointing. At nawa Panginoon, ang bawat isa ay marami pong natutunan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan na lamang po mga kapatid at salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all po.